Pansin niyo ba, may kanya-kanyang taong grasa kada bayan ng isang probinsya. Isa o higit pa, hindi nawawalan. Sa amin din kasi meron, si Ate Kirat. Hindi yun ang pangalan niya, pero yun ang tawag naming magkakaibigan sa kanya. Kirat kasi ang isang mata niya. At kada taon, nabubuntis siya. Sabi ng papa ko, yung mga libog na, pinapaliguan lang si Ate Kirat tapos gagamitin na. Ang pinagtataka namin, wala naman kaming nakikitang baby. Mula high school ako, nakikita ko siyang buntis. Hindi rin namin siya nakikitang nanganganak or may nagpapaanak sa kanya. Ang palatandaan na lang namin na nanganak na siya hindi napakwa ng tiyan niya at may dugo na sa shorts niya. Huling taon na namin sa kolehiyo, na curious kaming magkakaibigan. Napag-usapan namin yon during OJT. After ng OJT, nakita namin si Ate Kirat nagkakalkal sa kanal. Ang laki ng tiyan. Isa sa mga kaibigan ko nakatira sa mismong palengke. 2 palapag ang bahay nila. Sa ibaba, yung tindahan ng mga pagkain ng mga hayop. Sa taas, yung mismong bahay nila. So sa ibaba, may shade doon. Every night, si Ate Kirat doon nahihiga. Yung mama din ng kaibigan ko, binibigyan siya ng pagkain at ulam before umalis at isara yung anong tawag doon sa maingay pag binubuksan at sinasara. Sabi ko nga kahit sa garahe na lang nila sa gilid pahigain eh. Kaso sabi ng kaibigan ko, ginawa na nila yun kaso nagwawala si Ate Kirat pag may sumpong. Huling pinapasok nila sa garahe nila, nabasag ang bintana ng van nila. Nag-decide kami na total naman, parang kabuanan na ni Ate Kirat. Doon kami sa bahay ng kaibigan matutulog para makita sinong kumukuha sa baby. 1 linggo din kaming doon natutulog kaya lang walang nangyayari. Hanggang isang umaga, pagpasok ni friend sa room, nagkwento siya. Nung nakaraang gabi daw, may dumating na mga tao, 4. 1 lalaki at 3 babae. Hinimas-himas daw nila yung tiyan ni Ate Kirat. Kaya nung gabing yun, dun na naman kami natulog. At totoo nga, yung bintana kasi ng room ni friend, sliding tapos may grills. Tapos yung glass na hindi nakikita yung nasa loob, pero ikaw na nasa loob, kita mo yung nasa labas. Pero nakasilip lang din kami kasi natatakot kami. 3 gabi na ganun lang. Hanggang sa manganak na si Ate Kirat. Nang gabing yun, hindi siya sa tapat nila friend na higa, kundi dun sa kabilang tindahan, sa kabilang kalsada. Walang ilaw dun. Para bang nagtago siya. Yung mga karton niya tinakip niya sa tiyan niya. Tapos hindi na siya mapakali. Gustong-gusto namin siyang dalhin sa ospital pero parang may pumipigil sa amin. Naghintay kami. Binuksan ni friend ng onting-onti lang yung isang bintana. Narinig namin na nag-iiri na siya. Sabi namin kung 12:00 na wala pa rin yung 4 na laging bisita niya nung mga nakaraang linggo, dadalhin na namin siya sa ospital. Hawak na ni friend doon yung susi ng van nila. Yung mga magulang kasi niya umuwi ng baryo every night. Ang kasama ni friend, yung yaya niya lang. Bandang 11:30, may tumigil na kotse. Natakpan si Ate Kirat. Pero naririnig namin yung mga iri niya. Tapos nagyakapan kami nung marinig namin yung iyak ng baby. Pigil namin na magtilian kasi parang kami rin yung umiiri. So iyak ng iyak yung baby. Gustong-gusto na naming bumaba. Pero biglaan na lang, tumahimik. Ang buong akala namin nun pinapa-breastfeed ni Ate Kirat yung baby niya. Kaya lang, yung nag-iisang lalaki pumunta sa likod ng kotse at binuksan yung likod. May hawak siyang nakabalot sa brown na parang towel. Bigla niyang nilagay lang yun sa likod ng kotse. Binato niya lang. Pagsara nung lalaki,
may nakahoodie na malaki na hindi namin matukoy if lalaki o babae. Yung nandun sa gilid ng kotse. White yung hoodie na may mancha ng dugo sa bandang dibdib. Tinuro niya kami yung direksyon namin. Nagtago kami. Mabuti na nga lang yung pinto ng kwarto hindi nakasara ng todo. Kaya pagapang kaming lumabas. Doon kami nagkulong sa kwarto ng magulang ni friend. Kahoy yung sahig ng second floor. Maririnig mo kahit papano yung tunog pag may naglalakad. Nilak ni friend yung pinto at nagsiksikan kami sa kama ng magulang niya. Tapos yun, may narinig kaming naglalakad. Yung sa siwang ng pinto, kita talaga namin may naglalakad talaga. Tapos tumigil sa tapat ng pinto ng kwarto. Maya-maya kumatok. Hindi kami nagsalita, hindi kami gumalaw. Naalala kasi namin yung bitana, di ba binuksan namin? Bangingi kaming pumasok ng sumunod na araw. Tulala na naman si Ate Kirat. May mga dugo na naman siya. Hindi kami naka-attend ng graduation ceremony. Bago kasi yung graduation, umiiyak si friend na pinuntahan ako sa bahay. Nanginginig siya. Doon kami sa bahay namin nag-meeting. Ang sabi niya, yung yaya niya, umaga pagkatapos manganak ni Ate Kirat at nakita namin kung ano man yun, nagpaalam na uuwi. Pero hindi na bumalik. Tanghali din noon dumating ang anak noon, umiiyak. Uminom daw ng pesticide ang nanay niya. Nakita ang nanay niya sa gitna ng bukid na ang tanging suot ay isang puting malaking hoodie. Lahat kami umalis na sa probinsya namin. Ako, kinulit ko si Papa na hindi na umattend ng graduation at email na lang yung mga TOR ko at diploma sa bansang pupuntahan namin kung nasaan ang mama ko. Ang mga kaibigan ko rin after a year, pinilit mga ibang bansa. Sa GC naming magkakaibigan, nagbabalitaan kami ng mga chismis dyan sa Pinas. Updated kami. Kahit yung mga krimen na nangyayari dyan. Kahit yung mga sanggol na nakikita na lang napatay na. 10 taon na akong hindi umuwi. Yung mga kaibigan ko rin walang balak. Dahil alam namin, whoever or whatever that thing with the oversized hoodie, it is still alive and lingering the streets of our country. Malay natin hindi yun nag-iisa. Kaya, please, kung kaya nyo naman, huwag kayong tumulad sa amin na na-curious lang. Kung naglakas loob kami, maaga pa lang sana buhay yung baby ni Ate Kirat. Sana 10 taon na siya. Pag makakita kayo ng taong grasa na buntis or palaboy na buntis, ipagbigay alam nyo sa DSWD or sa kahit na sinong pwedeng makatulong. Hindi ko kaya eh. Hindi kasi namin kaya. Kasi kilala na kami noon.